Ito yung balitang bumungad sa akin kanina pagkagising ko mga 1:00, 2:00. No. Ito yung bumungad sa aking balita. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito kay Crisette. Yan. Ang sabi, Sas's Facebook page, Facebook accounts deleted. Sabi. The personal Facebook of Sas Orgando Sasot and her page for the motherland, Sas Orgando Sasot, has been taken down. Her talaga. Sas just got her entire account deleted. Sabi ni Crisette. Ayan. At least nung time ng Yellows, ang inaatake mo, suspension lang. Kahit pa back-to-back 3 months. Sas just got her entire account deleted. Yun. So, gulat ako. Sabi ko, talaga? Nangyari yan. But anyway, so ito na nga. Yan yung bumungad sa akin kanina. Nakichismis ako syempre sa GC ng mga admin ko. Tapos kwento-kwento sa mga ibang nasa social media din. Nakita ko tong picture na to. Sabi lang, hindi naman deleted. Suspended lang. So may nagsend sa akin tong picture na to. Suspended lang daw. Mga puyat na si Sasa. Puyat na yarn. Ayan, January 2, 2024, 10:28 a.m. Fresh na fresh, no? 10:28 a.m. pala. Tapos, ito nga yung message. We suspended your account. 180 days left to appeal or will permanently disable your account. Haba, no? 180 days. 6 months, guys. 6 months. 180 days. Anong gagawin mo sa 6 months? Di ba? Ang hirap nun. Lalo na kapag yung hanap buhay mo sa social media. 6 months, guys. Tagal. What this means, your account is not visible to people on Facebook right now and you cannot use it. Tapos yung may what you can do. You have 180 days left to appeal our decision, etc., etc. Okay. To be fair kay Sas, no one wants to be no social media person would want this to happen to them. To be fair kay Sas. So, but sabi nga nila, shit happens. Anyway, so yan. So, I mean, kung yung hanap buhay mo sa social media, ayaw mo talaga mangyari sa'yo yan. Ano na lang pwede niyang gawin? Di gawa siya ng bagong account. But, alam niyo mga Kojero, considering na nasa China siya, how is she even using her Facebook? Nasa China siya eh. How is he even using his Facebook? Diba? So weird. Siguro, ewan ko kung anong VPN. Hindi, that's a criminal offense sa China. Lalo pag nahulihan ka ng VPN. So ibig sabihin, hindi na didetect ng firewall ng China na gumagamit si Sas ng VPN? Come on. Pero bago natin gawin yan, as usual mga Kochero, tayo muna ibabati sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Mga Kochero, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan sa loob, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya, ayan, ganito na si Sendwave for all of your remittance needs. Bakit ba nare-restrict? In this case, ito kasi yung nangyari kay Sas. It's really, mga Kochero, a restriction of her account or his account. Ito yan. Usually, mga Kochero, na-experience ko rin naman tong ganito. Pero wala sa level ng tanggal lahat ng accounts. Wala ganun. Ang na-experience ko noon, 6 months din.
Pero, demonetization. Yun yung yun yung na-experience ko. So, wala. Kailangan kong gumawa ng bagong page. Kailangan ko siyang buhayin ulit. Kailangan kong paramihin yung members, etc. Yung lahat. So, ganun talaga. Nakakabwisit lang. Kasi, ako kasi, personally, I'm an advocate of free speech. On a personal level. I'm an advocate of free speech. But, alam nyo rin, mga kotsero, there are two sides to a coin. Pag sinabing, free speech, it also means that you have to be accountable to the use of your speech. Tagalog. Walang problema sa kalayaan ng pamamahayag. Walang problema doon. Pero dapat maging responsable ka sa paggamit ng iyong kalayaang mamahayag. Ang tanong, naging responsable ba sila sa paggamit ng kalayaan na yon? Kasi mga kotsero, if you're going to argue censorship with me, ay walang problema. It is really censorship. Censorship talaga yan. Pero is it censorship that you deserve or is it censorship that is that you don't deserve? Di ba? Tapos nagdrama sila dun sa comment ko na deserve. Nag-gloat do kasi ako. Bakit? Alam niyo mga kotsero, alam niyo yung that is such a it is such a hypocritical statement. Napaka-ipokrito ng statement na yan. Alam niyo kung bakit? Kapag yung page ko o ako yung natanggal sa social media, do you think they will give me the same courtesy? Pag ako yung natanggalan sa Facebook, pag ako yung natanggalan ng YouTube, tingin niyo ba magsasama-sama yung mga yan? Si Maharlika, si Sas, at si sabi nila, kawawa naman si Ghost Jarry, natanggalan siya ng Facebook, natanggalan siya. Really? Kung bala-horain ako ng mga yan eh. Tapos ngayon, nasabihin nyo, I'm gloating. Yeah, I think I deserve the right to gloat. Diba? Kung ilang beses akong binalahura niya ni Maharlika, tsaka ni Banat Bay, tsaka niya ni Sas. Tapos ngayon, magpapa-victim sila dahil nag-gloat ako. O di gawin din nila sa akin pag ako'y nasuspend. Diba? Ganun lang talaga yun. Alam nyo kasi mga kotsero, hindi ako ipokrito. Wala kayong makikita ang kaipokritohan sa akin. Nung ayaw ko na sa mga ibang nakakasama ko sa sa vlogging community, hindi ko na talaga sila kinausap. Hindi na ako ni messenger ni wala. Wala. Pinutol ko talaga lahat ng connection ko sa kanila. Hindi ko na sila feel eh. Para saan pa? Hindi ako katulad nung mga ibang nakasama ko nung kampanya nung kailangan nila ako, sige, go ahead, sige. I-friendship natin yan. Nung wala na, nung hindi na ako kailangan, sige, diyan ka na, bahala ka sa buhay mo. Hindi ako ganun. Kung di kita feel, di kita kausapin. Anyway. Kung pagsalitaan ako ni Sas, pagsalitaan ako ni Maharlika, akala nyo wala akong pagkatao. Yung mga salitang pinagagamit nila against me, kulang na lang iingud-ngud nila yung mukha ko sa putikan, literally. Tapos ngayon, sasabihin nyo, I'm gloating. I think I deserve to gloat. I think I deserve to gloat. Bahala sila. Masaktan kayo. Wala, ginawa nyo sa akin. Di saktan ko rin kayo ngayon. Ganyan kayo. Mga balahura yung mga yan eh. Sabi ni Josie. Sana yun? Wala yung mouse pointer ko. Yan. Nawala tuloy ako ng konti sa topic ko.
Reactan ko lang 'to. Sabi, "Oo nga coach, yung vlog ni Mr. Sasot at Joey, nagtatawanan ka, ganyan mga ugali nila." Exactly. Exactly. Tapos you expect sympathy from me? From me? What the hell are you smoking? Really? You're expecting sympathy from me? From me? Baliw. Mga baliw. Anyway, may moment din ako in the sun. I know it will happen. Alam nyo, I know it will happen. There will come a time. There will come a time na ako naman ang matitake down. I'm sure. Na page ko naman yung nawawala. Mawawala. Ako naman ang mawawala ng presence sa social media. Dadating tayo dyan. When that day comes, you can do the same thing. I don't care. Wala akong pake. Wala akong pake. Promise. Gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang. But anyway, natawa lang ako dun sa gloat. I'm gloating daw, I'm gloating. Hello? Tapos ang pinagagawa nyo, sasabihin nyo sa akin ngayon, I'm gloating? What the hell? You expect sympathy from me? What the hell are you smoking? You're dumber than I thought. Sas, you're dumber than I thought. Okay. Anyway. Usually kasi, mga kotsero, balik tayo sa topic. Usually kasi, pag ganito, pag may mga nasususpend, etc. It's because you violated the community standards. Yun lang naman yan eh. Wala namang iba. Yun lang yan. So, doon sa mga hindi masyadong savvy sa social media. Like, for example, ako, matagal ko nang ginagawa to eh. Tagal ko nang ginagawa tong social media eh. So, I've had my share of what do you call this? Suspensions, etc. Pinakamatagal kong suspension was 6 months. At ito yung panahon ng eleksyon. January pa lang suspended na ako sa account ko sa Facebook. Although yung ang suspended lang was the monetization. Hindi yung buong account. I can still use my account pero what the hell, di ba? But anyway, hanggang hanggang June. Hanggang matapos talaga yung election. Kinarir talaga ni Facebook. Grabe. Kinarir talaga niya. Anyway, so usually the violation of community standards. In my case before, ang sabi nila fake news daw. Dahil fake news daw ako. At ang basehan nun, mga kotsero, is yung mga binabalita ko tapos fina-fact check ni Rappler. Kaya I have no love lost dito kay Rappler kapag may mga nangyayaring masama sa kanila. So yun. So that's also a violation of the community standards daw eh kapag nagsasabi ka ng fake news daw, ganyan. Base sa mga fact checkers nila. At hindi lang ako yung nabigyan ng ganyan. Marami during that time. Maraming na-suspend ang accounts. Ngayon, mga kotsero, dito ko nung nabasa ko to, parang may something. If content you posted goes against our more severe policies, such as our policy on dangerous individuals and organizations or adult sexual exploitation, you may receive additional longer restrictions from certain features on top of the standard restrictions above. Ano ba nangyari kay Sas? Ang nangyari kay Sas, one time, big time. Tanggal lahat. 6 months, tapos walang gamit ng account. Both personal at saka yung page niya. Yun nangyari. Alam niyo, feeling ko mga kotsero, kaya yun, ang unang ni-restrict yung personal account niya.
by extension yung page niya. O ganun lang yun. Yun. So for most violations, if you continue to post content that goes against community standards, after repeated warnings and restrictions, we will disable your account. O, ito na yung nangyari kasi sa pagiging disable ng account niya. Pero mga kochero, ang tanong, nakakuha ba siya ng mga strike? Ayan o. Hindi ko alam. I actually don't care. Ayan o. 10 or more strikes, you'll get a 30-day restriction. Pero, ang sistema, paano ba? Kasi 980 days yung kanyang suspension. 6 months yun. Ito yung nangyayari sa akin yung remove from recommendations and have their distribution reduced. Pag namamass report ka sa Facebook, ito yung nangyayari kadalasan. Nangyari sa akin tong ngayon naka shadow ban ako sa Facebook. Nagulat ako kasi pagpasok ng December, yung mga videos ko na nag-80K, 100K, 200K, etc. Ay, biglang na lang, 1,500, 2,000. Putik, shadow ban na naman ako. So, yun. And it happened after nung kay Buangson. So, feeling ko, may mga kakamping na na minas report na naman ako. So, yun. Kaya na shadow ban na naman ako. So, there. Ngayon, meron pang isa dito. Ayan. We may also restrict when there is civil unrest. We may also restrict accounts by public figures for longer periods of time when they incite or praise ongoing violence. We'll determine the restriction period after assessing the severity of the violation, the account's violation and restriction history, and the overall risk to public safety. Ngayon mga kochero, ayan. Kapag let's say marirestrict ka, sabihin sa'yo, your account was restricted for violation of the community guidelines related to violence and incitement, dangerous organized individuals, coordinating harm and promoting crime, fraud and deception, etc. Ganyan, sasabihin lang. Ganito. Ganyan rin sasabihin. Tapos ikaw na bahala umapela kung paano mo i-appeal. So, yun. Misinformation, etc. So, meron bang sinabi o meron bang pinakita? Let's be fair kay SAS. Pinakita ba niya kung alin dito yung na-violate niya? Let's be fair. O kahit winalang hiya ako ng loko na yan, I'm trying to be fair. Basta BBM lang. Basta BBM lang, no? Basta BBM, BBM lang may kasalanan, ganun. Kasi mga kutsero sasabihin yan papakita yan May email yan. Bago nila i-email ka muna, sabihin sa'yo kung ano yung violations mo, etc. So, yun. Pero meron akong 3 teorya kanina. Pinost ko nga ito sa Facebook ko Pinost ko ito sa Facebook ko kanina. May 3 akong theory. Una kong theory is, number 1, baka na-mass report siya. Baka na-mass report. Yun yung una kong theory kay SAS. Kasi it happens. Pero, masyadong severe. Although, mas yun ang pinaka-feasible Yung mass report. Yun nga lang, masyadong severe yung Although ako, I'm leaning towards na baka mass report So that's one. Pangalawa is baka merong legal complaint. Kasi pwede kang mag-file ng kaso kay Facebook mismo. Pwede kang mag-file ng kaso. Mag-file ka ng petition kay kay Facebook. Papakita mo yung mga dokumento mo. Papakita mo yung dokumento mo. Tapos sasabihin ni Facebook, sige, baka tawag dito. Meron talagang na-violate na part ng ating community standard. Sige, ito ibibigay namin sa kanya.
Ang tanong sa pangalawa na yun, kung may magfa-file ng complaint kay Facebook, sino? You think it's the BBM admin would have the time to do that? I don't think so. I don't think so. Kung naniniwala kayo sa ganun, o di kayo na lang maniwala. But ako, I don't think so. Ate Susie, salamat sa iyong super chat. God bless po. Para saan? Bakit ko gagawing martir yung mga taong naninira sa akin? Diba? Why will I make martyrs out of them? Kasi punch down yun eh. Punch down yun, guys. For example, kapag pag merong bumanat sa akin na mas maliit na channel, hindi ko papansinin. Hindi ko papansinin talaga yun. Bakit? Mas maliit siya eh. Punch down sa akin yun. Punch down yun. Gagawin ko lang siyang martir sa mukha ng sa mata ng mga audience niya. O, pwede niyang sabihin na, tingnan niyo si Jarrett. Laki-laki niya niyang channel, inaapi ako. Punch down yun. Hindi ko gagawin yun. Ako nga, maliit lang yung channel ko eh. Naiisip ko yun eh. Paano pa yung Malacanang? Diba? Ako nga eh. Simpleng vlogger lang eh. Naisip ko yun. Paano pang Malacanang? Diba? For what? For what? So that's one thing. Pangalawa, anong media mileage ang makukuha ko kapag pinatanggal ko yung accounts ni Byron, ni Claire Eden at saka ni Alan Troy? Anong media mileage? Anong makukuha ko diyan? Aside from sa propaganda na gagawin nila. Ako yung talo eh. Ako yung talo dun eh. Wala akong makukuhang pakinabang dyan. But anyways, ano ba ako kanina? Second point ko was baka may nag-file ng reklamo. Pwede rin naman yun. Pero kasi kay Facebook kasi mas madali. Kay YouTube medyo mahirap eh. Kay YouTube kasi kailangan mo mag-file magsasubmit ka talaga ng court order kay YouTube. So, bago ka makapagpa-take down ng channel kay YouTube, ipapadala mo talaga kay YouTube yung court order. Natanggalan ng platform tong tao na to dahil sa ganitong crime. So, pwede yun. Pero, I'm not sure. Does he have a case? May pending case ba si Sas? I don't think he has. I don't think he has a pending case o may naka-lodge ba na case sa kanya. I don't think there is. So now to my third theory. Ang third theory ko, mga kotsero, and again, this is theory lang naman. Kasi hindi naman ako yung arbiter of truth eh. Hindi naman ako yung arbiter of political truth sa Pilipinas. Anyway. Theory ko lang to. Suspecha. Kasi mga kotsero, for the past few months, si Facebook has been working sa iba't ibang accounts niya about Chinese disinformation. China is using the world's largest known online disinformation operation to harass Americans, a CNN review finds. Ayan. So si China yan, mga kutsero. And in fact, mga kutsero, sa sobrang laki nitong operation na to, tinrabaho yan nito last year lang, bago mag-December. Nag-delete ang Meta ng libo-libong fake accounts sa Facebook. Meta has taken down 5 networks of fake accounts in 2023,
the most of any country this year. The company said in a new report published on Thursday that a significant increase from 2019 when Meta first removed a campaign based in China, although the country's efforts over the years haven't gained much traction. Which is interesting kasi nga, again, bawal ang Facebook sa China. Pero si China, ang dami raw niyang Chinese network of fake accounts. Anong tawag dyan? Di troll account. The targets of Chinese operations that Meta has disrupted include Sub-Saharan Africa, Central Asia, Europe, and the United States. The campaigns vary widely in how they work, but the focus tends to be on promoting Chinese interests, from defending Beijing's human rights record to attacking government critics. Sounds familiar. Sounds familiar, guys. Campaigns vary widely in how they work, but focus tends to be on promoting Chinese interests, from defending Beijing's human rights record to attacking government critics. So mga kotsero, alam naman natin kung anong posisyon niya sa China, di ba? Of course, hindi naman siya Chinese official. Pero alam natin. Kaya ako, kasama sa mga theory ko, is that Facebook identified her as a Chinese propagandist or China propagandist. Kaya tinake down. And it's very obvious. She is. Or he is. So, paano natin mapapatunayan yan? Di ba last year, nagsalita ang Coast Guard natin, sinabihan ng traidor yung mga nagtatanggol sa China dahil sa West Philippine Sea. Lumalayang issue na yan kasi syempre nagalit yung mga pro-China eh. Oh. Nagalit yung pro-China eh. O di gigil silang lahat. O, pinagtatanggol daw ng China. Gigil sila. Until nagsalita ngayon to si Assistant Secretary Jonathan Malaya. Ang sinabi, China using operators to divide PH on West Philippine Sea. Ang sabi, ito, it's to their advantage that we're divided as a nation. They're undermining our country's position through their political operators here at a time when we need to be united and show the world that we are supporting the Philippine stand. So, ibig sabihin, alam na ng ating National Security Council na merong mga China propagandists dito sa ating bansa. At syempre, ang pinaka-identified doon si SAS. Obvious naman eh. Obvious naman. Meron pa bang iba? Well, meron pa rin iba. Pero si SAS talaga yun eh. Pag sinabi mong China propagandist, si SAS talaga yung unang papasok sa isip mo. Real talk lang. I mean, I have no love lost for what happened to him. Pero, diba? Hindi, si Malindog Uy, hindi naman siya masyadong prominent na personality pagdating sa saan ba to? Sa China. Mas prominent talaga si SAS kasi maingay si SAS. Oo. Maingay talaga si SAS. So, I'm thinking mga kotsero, if anything, kung meron man na naging basis na malala talaga, na mabigat, at kung gobyerno man ang nagpa-review kay Facebook tungkol sa mga accounts ng mga etong kay SAS, most probably it is because of their affiliation to, baka inisip ni Facebook, kasama sila sa China propaganda network. Kaya ganun. Baka kasama sa China propaganda network tong mga to. O di ibigay yung sagad. Kasi mga kotsero, yung binigay sa kanya, that's the kumbaga, sagad na yon of the sagad. Sa social media. 6 months, walang access sa account mo. 6 months talaga. Tagal nun. Tagal yun.
So, I'm thinking yung pangatlo kong theory is kaya siya na-take down dahil si Meta na-identify siya as part of the disinformation campaign ng China. So, yun yung pangatlong theory. Ngayon, whichever of that is true, I don't know. Tisas lang nakakaalam yan. Ate Bong, salamat sa iyong super chat. God bless, Ate Bong. So, I don't know kung sa tatlong yun, kung either na mass report siya or may nagreklamo sa kanya or na-identify siya as a China propagandist. Si Sas lang nakakaalam nun. Walang makakaalam sa atin. O siguro pati mga friends niya. Sila lang makakaalam niyan. And I don't think we will find it out. I don't think we'll find it out. So yun. So hindi ko alam kung meron pa nga mga theory na baka nagkadrama lang daw si Sas, etc. Well, hindi rin malabo yun. Kasi alam naman natin si Sas, drama queen yan eh. Meltdown queen nga tawag dyan, di ba? Di ba? Ngayon, maraming nagsasabi, or siguro pati sila, kinoconnect nila sa this is a suppression daw of free speech by the Marcos administration. Okay. Sige. Is it censorship? In general. Yes, in general, it is censorship. In general. Pero there's a reason for the censorship. Sabi nga natin kanina, mga kotsero, sabi nga natin kanina, freedom of speech is not absolute. Freedom of speech is not absolute. Hindi ako pwede magsalita dito online at halimbawa, sino ang pinaka-safe dito? Si Katie na lang kasi si Katie, kilala ko talaga yan. Halimbawa, si Katie, sabihan ko, Katie, ingat-ingat ka sa akin bukas ha. Yari ka sa akin, sasaksakin kita. Halimbawa, ganun. Hindi pwedeng hindi ako maparusahan doon. Ang tawag doon, grave threat. Grave threat yun. Kapag ba kinasuhan niya ako ng grave threat, pwede akong, ang defense ko is freedom of speech. You cannot just say anything online, lalo na ang Facebook is a private company and they're protecting their own interests. So, hindi pwede magsalita ka na kung ano-anong chismis. You'll accuse the government of this, accuse the government of that, without proof ha. For example, yung pulburo na yan. Asa na yung video hanggang ngayon? Naghihintay ako over the weekend kung may magpapadala sa akin ng video ng pulburo, hanggang ngayon wala nakarating. Ulitin ko lang. China-challenge ko lang kung sino man yung may hawak ng pulburo na yan at natatakot ka dahil baka mawalan ka ng Facebook page or na social media account or na social media presence. Kung natatakot ka, ako hindi ako natatakot. Ipadala mo sa akin ang email ko, coachjarrettofficial@gmail.com. Padala mo sa akin, ako maglalabas kung natatakot ka. But anyway, you cannot say all of these stuff without expecting na yung supporters ng taon na sinisiraan mo, walang gagawin sa'yo. Diba? 31 million ang bumoto kay presidente. O sabihin na natin, and this is very, 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 very generous. Sabihin na natin 50-50 ang bumoto kay presidente na DDS at saka loyalista. Sabihin natin yung 50% ng loyalista. Kahit 10% lang nun i-mass report ka. 15 million. Ilan yun? Ilan ang 10% nun? 1.5 million? 10%? Kung i-mass report ka nung 1.5 million na yan, tatamaan ka talaga. Tatamaan yung account mo. So,
How can you say it's the government? Di ba? Supporters pa pwede. Supporters. But I don't think the government will waste time on any small person like you and I. Diyos ko. Pangatlo. Kaya mas dalawa lang talaga yung feasible sa isip ko eh. Ang pinaka-feasible is the mass report kasi yun ang pinakamadali. Pero yung pangalawa, baka na-identify siya as a China operator dito sa Pilipinas. Kaya tinanggal agad. Well, if that is the case, then pwede naman siya umapila. Sabihin niya kay Facebook na hindi ako China operator. Ito yung proof ko na hindi ako operator. Pwede naman yun. Bahala siya. Uulitin ko lang din yung sinabi ko kanina. Free speech is not absolute. Kung may sasabihin ka na hindi magugustuhan ng iba, you will get a retaliation in one way, shape, or form. Hindi nagustuhan ng followers, ng supporters nung inaaway mo, mamas report ka. Hindi nagustuhan ng gobyerno, ire-report ka sa otoridad. Hindi nagustuhan ng kung sino, may gagawin. Anyway, I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live, guys. Okay? God bless all of you. And I'll see you next time, guys. Okay? Bye!